Ako si Abigail de la Cruz, 21 taong gulang, estudyante sa kolehiyo at pangarap kong maging isang guro. Lumaki ako sa isang simpleng buhay sa baryo ng San Guillermo. Masaya kami kahit hindi marangya. May masaganang lupa, tahimik na gabi, at mga kapitbahay na parang pamilya na rin. Kilala ako bilang palangiti, mapagkumbaba, at masigasig sa pag-aaral. Madalas akong tumutulong sa simbahan at sumasama sa outreach programs. Pero lahat iyon nagbago. Naging bangungot ang bawat araw ko. Mula nang maranasan ko ang sanib. At hindi lang basta sanib, kundi ang pagsakop sa katawan ko ng isang kaluluwang ligaw, puno ng galit, sakit at pagkauhaw sa katarungan. Masaya ang buhay ko noon. Ako ang ate sa aming magkakapatid. Mahilig akong magluto, umawit sa simbahan, at tumambay sa may ilog tuwing hapon. May nobyo akong si Jason, mabait, maunawain at mapagmahal. Hanggang isang araw, dahil sa isang proyekto. Sa school, napadpad kami sa lumang gusali, sa dulo ng baryo. Isang abandonadong eskwelahan na balot ng damo at agyo. Pinaniniwala ang may kwento ng kasamaan na bumalot sa lugar na iyon. Wala naman akong iniintindi. Hindi ako naniniwala sa multo noon. Mali ako. Pag-uwi ko ng araw na iyon, para akong binugbog. Masakit ang katawan at panay ang ubo ko kahit walang lagnat. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa kakaibang panaginip. Isang batang babae, duguan ang suot, nakatayo sa paanan ng kama ko. Wala siyang muka, umiiyak siya. Tila bumubulong. Hindi ako makalabas. Ang dilim dito. Kinabukasan, nanlamig ako. Pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Pag tinitigan ko ang sarili ko sa salamin, parang hindi ako yun. May kung anong itim sa gilid ng mata ko at parang may sumisilip sa loob ng sariling kaluluwa ko. Simula noon, nagsunod-sunod na ang kakaiba. Nagsasalita ako ng wika na hindi ko alam. May mga pagkakataong wala akong maalala sa mga ginawa ko. Ayon sa mga kapatid ko, bigla raw akong tumatawa ng malakas tapos iiyak na parang musmos. Isang beses sinubukan nila akong gisingin habang tulog ako. Pero nagising akong nakanganga ang bibig at may dugo sa gilagid. Isang gabi, nadatnan ako ni Mama na nakaupo sa bubungan ng bahay. Gabi iyon ng kabilugan ng buwan. Nakasuot ako ng puting duster at buhaghagang buhok. Nang tinawag nila ako, Abigail, lumingon ako pero hindi ako ang sumagot. Hindi niyo sa pwedeng kunin sa akin na siya. Pagbagsak ko mula sa bubong, hindi man lang ako nasaktan. Doon na nila ako dinala kay Mang Ernesto, ang kilalang albularyo sa bayan namin. Sa unang tingin pa lang ni Mang Ernesto sa akin, sinabi niyang may sumanib sa katawan ko. Isang ligaw na espiritong hindi matahimik. Pinaghanda niya kami ng mga kandila, insenso at dasal. Sa gitna ng orasyon, nagsalita ako. Hindi gamit ang sariling boses, kundi ng isang matinis, nanginginig at umiiyak na tinig. Ako si Laika, 8 taong gulang. Tinakpan niya ang bibig ko. Hindi ako makahinga. Tumirik ang mga mata ko. Pumulupot ang katawan ko na parang ahas. Tumulo ang dugo mula sa ilong at tenga ko. Pinuntahan namin ang abandonadong paaralan. Doon sa likod bahay, may natuyong balon. Dito raw itinapon ang katawan ni Laika, ang batang espiritong sumanib sa akin. Habang inaalay namin ng panalangin sa balon, bigla akong napahiyaw. Huwag ninyong galawin, akin na siya. Hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Inilapon niya ako na parang basura. Bumagsak ako sa lupa, nangingisay. Tumayo ako muli, pero hindi na ako si Abigail. Nakangisi ako na parang demonyo at nagsimulang isubo ang kandila. Umiiyak na si Mama. Pilit akong pinipigilan ni Jason. Hawak ng papa ko ang krus habang umiiyak. Sa oras na yun, isang himala ang nangyari. Tumunog ang kampana ng simbahan.
Kahit 12:00 ng gabi, lahat kami napatingin. Pagtingin namin muli sa akin, umiiyak na ako. Ako na uli. Bumagsak ako sa lupa. Ayoko na. Pagod na ako. Sa gabi ngayon, inalay namin ang panalangin para sa katahimikan ni Laika. Pinalinis ang balon. Tinawag ang mga pari. Ipinagdasal ang kaluluwa ng bata. Napag-alaman naming iniulat pala nun ang pagkawala ni Laika. At ang ama niya ay nabilanggo pero namatay rin ang hindi umaamin. Nang mailibing ang buto ni Laika na nakita sa balon, sa wakas ay namaratag na ang kanyang kaluluwa. Salamat, Abigail. Hindi ako nakalimot sa iyo. Pagkatapos ng bulong na yun, hindi na ako sinaniban muli. Pero sa bawat gabi, bago matulog, nagdadasal ako hindi lang para sa sarili kong kaligtasan, kundi para sa lahat ng